Galak na galak ang aming baby. Sarap ang food nila dito. Sarap ng food. Tinikman ko eh. Kahapon, tinikman ko eh. Wow! Yung tinikman ko, wala pang lasa nung may binigay sila. Sarap ng food. Na. Ang sarap naman. Wow! Aba! Ang sarap ng food dito lang. Aba! Masarap din naman magluto si mami. Pagkain mo. Ang sarap. Aba ka. Sige na, eat pa ba? Sarap naman ng food. Aba, ang sarap ng food. Uy! Mas gusto ko pang amuyin ang hininga ni Mahal. Kaysa doon. Ayaw pang maalis. Grabe. Hindi ko alam kung anong amoy yun. Amoy sa katawan o amoy nila sa pagkain. I'm so sorry. Pero grabe. Buti hindi siya nasaktan. Kinuha siya ng sugar dito. Oh, wow. Very good daw. Normal daw. Oh, normal. Yay! Wow. Ang galing mag-alaga ng mami. Galing. Tapos si daddy naman mag-aalaga sa amin after ng aming operation. Hello everyone. Andito po kami naka-admit. Kagabi lang admit kami dahil malaki nga daw yung tiyan ni baby. Hindi pa siya ma-operahan. Bali, schedule pa po. Kaya po siya na-admit. Laki yung tiyan. Tatanggalin daw yung fluid sa kanya. Tiyan. Oh. Yung dalawang pamilya na kasama namin. Nasa bahay, nasa accommodation. So, today, September 13, may work-ups kami ni baby. Ako naka-fasting ako since kagabi ng 12 noon at 12 midnight. Stop. Hindi. Siguro mga kwan pa lang. Stop na ako. Mga 9 pa lang. Hindi na ako kumain. Ngayon is mag-8. Magsa 7 a.m. 8 a.m. Yan. May katabi po kami. 4 po kami nandito. So, tela lang po ang close. But it's okay. Malinis po. Malinis po ang ospital. Maganda. Malaki. Yun lang. Meron lang talagang mga napunta dito. Mga nurse and doctors. Yung mga nag-aabot ng mga kailangan namin foods. May mga amoys lang talaga. Pero okay lang. May immune din tayo. Oh, diba? Picture muna kami ni baby. Ayan, magpapa-CVE na kami. Kami nga pala ang donor ng aming baby. Oo, katapos lang po namin kunan ng dugo at saka ECG. No? ECG. Ayan, kasama namin mga donors. Yes. Ito ang aming assistant. Habang nagwo-work-ups nga sila Mahal at ang ibang donors, ay na-admit nga sa ICU si baby. So, nilagyan siya ng oxygen at saka yung NGT sa nose. Ito naman ay para maging stable ang mga vitals niya at mas papalakasin pa siya. Kaya dun sa mga parents po na ma-admit yung mga babies, don't worry. Papalakasin nila ang mga babies natin.
Dahil nga pagising-gising din si baby at sanay siya ng may duyan, eto, talagang inuugoy na lang namin yung hospital bed. Kita niyo naman si Mrs. Talaga namang parang nag-workout. So gagawin natin lahat talaga para sa ating baby, para maging komportable man lang sila. So morning na at binigyan nga ng 4 nebulize si baby. Ayan yung monitor. Ayan, so minomonitor dyan yung heart rate, yung BP ni baby. At kung napansin nyo nga, si baby lang yung natutulog sa higaan. Dito lang kami ni Mahal natulog. Tabi na kami dyan. Yan lang yung pinaka-space para at least komportable ng pagtulog si baby. Umuwi din ako para magluto. Nagbigay kasi ng chicken si Tita Zen. So yan, ito yung shared kitchen. Pakita ko na lang sa ibang vlog. Anyway, see you in the next content at yan na ang finished product.